Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Steve. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga babayan para sa isa na namang balita na ating nakalap, no? Ating pag-usapan, no? Ito mga kababayan, siguradong magagalit na naman dito ang China at magwawala, no? Bakit ko po nasabi? No, barko po ng China o made in China na barko, mga kababayan, pinalubog po, no? Diyan po sa ginanap, no, na maritime strike drill, no, ng balikatan na exercises ng Pilipinas at US military, no. Ito po yung parang pang finale nila, no, mga kababayan. At ito sigurado magagalit ang China dito. No, dahil barko po nila yung pinalubog, no. Alamin natin yan mga kababayan at pag-uusapan, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe. Paki-like na rin po ang ating video at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga latest video uploads natin. Okay, so wag na natin patagalin to. Alamin natin ang balita. Let's go. Magandang gabi, Ryan. Ano ba ang pinaghahandaan ng mga tropang Amerikano at Pilipino sa senaryo na yan? June, ang senaryo kaninang umaga dito sa Lawag. Mayroong mga kalabang barko na nais pasukin at lusubin ang bansa. Dito ipinakita kung paano didepensahan ang isang coastal area laban sa mga kalaban na lulusob. Yun, no, laban sa mga kalaban na lulusob, no. Tandaan natin mga kababayan, no, na ito pong coastal area na to, itong Lawag, Ilocos Norte, no, nakaharap po yan sa West Philippine Sea. Okay? Nasasabihin na naman ng China, no, na nag-i-inflict tayo, no, o nagpapataas tayo ng tensyon dyan dahil po sa ginagawa natin. No? Maglalabas na naman ng propaganda itong China, mga kababayan, dahil ito pong ginanap na to na maritime strike drill o itong mga pagpapasabog po ng mga missiles, mga kababayan, nakaharap po, no, dyan po sa West Philippine Sea. At iba na naman ang palalabasin ng China. Alam nyo, ganyan magaling yung China, no? Yung mga simpleng ginagawa natin. At saka masyado silang concerned, no? Mga kababayan, napapansin nyo ba, no? Na lahat na lang ng gawin ng Pilipinas, no? Pinapansin ng China ngayon, no? Para silang praning na praning, no? Paranoid na paranoid sa lahat ng ginagawa ng Pilipinas. Di ba? Unang umatake ang fast attack interdiction ng Philippine Navy agad. Tinamaan ang target na kunwari ay kalabang barko. Kunwari Sumunod lang, ang AW-109 helicopter ng Philippine Air Force na kargado ng rocket at mga baril. Pangatlong umatake ang frigates ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal na may Sea Star anti-ship missile. It shot the Sea Star and was very successful in hitting the rear side of the ship. And then during that time, it started sinking slowly. Sinundan naman ito ng pagpapakawala ng AGM-65 ng FA-50 ng Philippine Air Force. Pagkatapos ay ang US F-16 fighter aircraft naman ang umatake. 4 na beses nitong dinaanan ng target at naghulog ng bomba. Saka naman sumunod na tumira ang US AC-130 sa pamamagitan ng 105mm cannon nito. Pinakahuli ang land-based artillery ng Philippine Army na Atmos 155mm self-propelled howitzer. Dito, tuluyan ng lumubog ang target. Alam nyo, nakakatawa to in China, no? At sabi nila no nakaraan, no, na hindi naman daw yan, hindi naman daw sa aktual, hindi raw nila mapapalubog ng ganyan basta-basta ang barko ng China. No? Napansin nyo ba yung barko na tinatarget dito, mga babayan? No, practice lang po ito. No, drill lang. No, yung barko na tinitira nila, no, hindi naman lumalaban. No, steady lang, 'di ba? Hindi lumalaban No, wala namang baril, wala namang missile, no? So talagang ganun lang kadali palubugin itong barko na to. Na siya namang kinababaliw ng China. 'Di ba? Hindi naman actual na barko, no?
Hindi naman actual na digmaan to. Pero para sa kanila, no? Parang insultong-insulto na yung nangyayari. No? Talagang todo depensa sila, no? Todo salita sila, no? Lahat na lang, no? Ididepensa nila. Sasabihin nila, hindi totoo yan. Hindi nyo kayang palubugin yung mga barko ng China. Well, totoo ba? No? Ano sa palagay ninyo? Mula dito sa San Juans, La Paz, Lawag City, Ilocos Norte, ipinosisyon ang BRP Lake Caliraya sa layong 8.5 nautical miles o nasa 15 kilometro. Ito ang sunod-sunod na inasinta ng mga water, air at land asset ng sandataang lakas ng Pilipinas at Estados Unidos hanggang unti-unti itong lumubog. The planning stage, we agreed not to sink the ship immediately so as to give chance to all the participants to use their munitions. Ang senaryong ito ay karugtong ng counter-landing exercise na isinagawa sa kaparehas na lokasyon noong Lunes. Dito, titigilang makalapit ang mga barko ng kalaban na nais sakupin ang bansa sa pamamagitan ng mga armas pangdagat, himpapawid at mga artillery ng dalawang bansa. We're not really in a particular scenario, but we must be ready for any eventuality that may happen. With or without threat, we should be ready. So, With or without threat, mga kababayan, sabi dito, we should be ready. No? Kailangan talaga maging handa tayo, no? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras. Dahil hindi natin masasabi, no? Anytime, kung meron bang mananakop sa Pilipinas, no? Malay natin, no? Yung ginagawa ng China na yan na paganyan-ganyan lang sila dyan sa West Philippine Sea, baka magulat tayo isang araw, no? Puro warship na yun nandyan. Diba? Na parang ginagawa nila sa Taiwan. Kaya sa Taiwan, mga kababayan, no? Yung ginawa nila doon, meron kasing ilalabas, no? Ilulunsad na parang exercises itong China, mga kababayan, na malapit talaga, no? Doon sa kanilang teritoryo, doon mismo, no? Sa territorial waters ng Taiwan. Kaya ang ginawa ng Taiwan, mga kababayan, no? Nagre-ready na rin sila. Doon nakaraan nga, ang ginawa ng Taiwan is nagkaroon sila ng kanilang sariling exercise, no? Na kung saan, no, yung kunwari, no, gumawa sila ng isang senaryo na kunwari yung China, no, merong ginagawang exercises po, no, diyan sa malapit sa Taiwan. Okay? Tapos, biglang naging naging invasion sa Taiwan. No? Yun yung pinaghandaan ng Taiwan, yung mga ganun senaryo. Okay? Yun yung ginawa nila, yung senaryo na yun, at yun yung kanilang ginawang training. No? Yun yung drill na ginawa nila. Kung paano nila ma-anticipate yung ganung senaryo. No, na nagpa-practice lang yung China diyan, no, gumagawa sila ng kanilang maritime exercises, biglang naging invasion, biglang lumusob, no, diyan po sa Taiwan. So alam ng Taiwan paano sila magre-react, which is ganun din dapat, no, ang Pilipinas, ang ginagawa ng Pilipinas. Alam natin kung paano tayo magre-react, okay? it's a deterrence. Mahigit 2 oras bago tuluyang pinalubog ang dating BRP Lake Caliraya 2 oras. sa lalim na 1,500 feet sa ilalim ng dagat. Bahagyang nagkaroon ng delay ang ibang kasama sa pagsasanay. Muli ring nagkaroon ng interloper. There was an interloper but very far away, very far away. We made a very big operational box, we call it operational box, to make sure it's safe. Fishermen. Pero sa kabuuan, naging matagumpay ang isinagawang maritime strike exercise. I think you got to assess it as extremely lethal, both from an aerial perspective and from a ground perspective. The ability of both the U.S. And the Filipino, Army and Air Force to work together to achieve this is extremely lethal. So it's a great step forward for everybody. Samantala, June, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ngayong araw na kasalukuyang nakalib ang hepe ng Western Command na si Vice Admiral Alberto Carlos. Personal reasons yung application na ng leave. So, let us just respect for kung ano yung reason niya for filing for his leave.
Si Rear Admiral Alfonso Torres ang pansamantalang mamumuno sa Westcom habang nakalip si Carlos. Ayon sa AFP, hindi pwedeng magkaroon ng vacuum sa liderato lalo na mahalaga ang posisyon ngayon ng Western Command. Nag-leave si Carlos pagkatapos ipahayag ng China na nagkaroon ng New Models Agreement ang Western Command tungkol sa pamamahala sa Ayungin Shoal. Ang kasunduan umanong ito ay may basbas ng National Defense at NSC, subalit nauna na itong pinabulaanan ni Defense Secretary Gibo Chodoro at National Security Advisor Eduardo Anyo. Sa inilabas na order ng AFP, acting lamang ang nakalagay na posisyon ni Rear Admiral Alfonso Torres. Dalawa ang hahawakang posisyon ngayon ni Rear Admiral Alfonso Torres bilang commander ng Western Command at Navy Educational Command sa Zambales na kasalukuyan niyang hawak. Sa ngayon, June, ay wala ng mga aktibidad dito sa Ilocos Norte. Maging dyan sa Palawan ay natapos na rin yung mga aktibidad ng balikatan at inaasahan na sa darating na Biyernes at opisyal nang tatapusin itong balikatan 39-2024. At yan muna ang latest mula dito sa Lawag City. Balik sa iyo, June. Ryan, bakit ganong kadaming military asset ang ginamit upang mapalubog ang isang barko? June, yung senaryo, nagre-represent lamang yung BRP Lake Caliraya doon sa mothership. Ang senaryo kasi dito, marami siyang mga kasamang barko, kaya hindi muna pinalubog. Unti-unti siyang pinalubog. Ang tinitira nila o binabaril nila yung mga kalaban o na nakasama nitong mothership na ito. Kaya tumagal ng ganun oras at ipinakita kung papaano nga didepensahan sa iba't ibang paraan ng Army kung anong meron tayong asset kaya hanggang mapalubog itong barko na ito. Pag nasasabi ba doon kanina kung gaano nakahanda ang dalawang armed forces, ang US at ang Philippine Armed Forces, kung sakali mang may mga ganitong landing ng kalaban, Ryan? June, ayon sa mga nakausap natin kanina na mga talking heads, malaking tulong ito sa kanila. Bagamat ang sandataang lakas kasi ng Pilipinas ay nag-ship pa lang ngayon mula doon sa internal papunta sa external defense. Kaya hindi pa tayo bihasa pagdating dito dahil ngayon pa lamang tayo nagsasanay sa mga ganito. At sabi nila malaking tulong ang mga ganitong pagsasanay para sa kanila para ipagtanggol ang ating bansa. Bukod sa, sabi mo nga, matapos na sa Biyernes ang balikatan exercises, meron pa bang mga susunod na mga pagsasanay bukod dito sa sinasabing balikatan na ito na isa pang malaking pagsasanay para, sabi mo nga, hindi pa tayo sanay sa ganyang, senaryo, Ryan? Sa ngayon ay wala munang naka-line up na pagsasanay ang Armed Forces of the Philippines dahil yung sa Laknib natapos na rin yung nakaraan at maging yung joint exercise ng France at ng Philippine Navy ay natapos na rin nung nakaraan. Tinaasahan natin na mga sa susunod na taon ay mapaghahandaan pa nila itong lalo, itong ganitong balikatan exercise at ipinangako yan na pag-iigihan pa nila at pag-iisipan yung kanilang gagawin susunod na magiging activities dito sa taunang balikatan exercise na ito. Meron bang intensyon na bumili na ang Pilipinas ng mga ganyang military hardware o equipment, Ryan? Yun na una nang sinabi ng AFP na yung ibang mga kagamitan ay nandun na sa AFP Modernization Program. Pero hindi naman kasi agad-agad ay mabibili itong mga ganitong mga kagamitan na ginagamit ng ibang bansa dahil syempre limitado naman yung ating mga pondo. Pero nakalatag na rin yan doon sa kanilang mga modernization program ng sandataang lakas ng ating bansa. Alright, Alright, so yung mga babayan, no? Kayo, ano masasabi ninyo, no, dito sa mga balita na to? I-comment down nyo dyan sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yun, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel at kung nagustuhan ninyo ang ating video, please don't forget to like
and share mga kababayan at pakisubscribe na rin ng ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.